Okay, maayong adlaw sa tanan o nga mapasalamaton kita dako sa lahi na sang higayon. Diin kita makakuyog kaninyo ni ining mga orasa alang sa pagtuon no sa pulong sa Dios. So sa tanan nato nga mga viewers sa ato ang YouTube channel, maayong adlaw kaninyong tanan. And this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be gladliness because that's the opportunity that we can able to glorify Him, being Elohim Adonai o Yahweh, and that's our responsibility to give glory, honor, because honor and glory is belong to God forever. All right, thank you so much for our beloved subscriber and viewers in our YouTube channel. So ato aning ipadayon ang mga butang gusto sa Dios nga atong ipadayon ang ato ang gitawag og systematic dispositional theology, no, og how to interpret the Bible, no, the Bible. That is a second video nga atong ipadayon. Ang ato ang mga lesson is about the right interpretation or the study about the bibliology, no. Okay, so salamat ta ni ining mga orasa diin kita nagapadayon sa maong tinguha nako nga mapaabot gid nato mga higala ang pulong sa Dios. Dili lang ni istorya, dili lang ni memorize og mga verses. Dapat gyud mga higala ato gyud nga mahibaluan ang gitawag nato og saktong pagsabot sa kamatuoran, no? Kay ang kamatuoran naghatag ni og kagawasan, no? Remember nga ang truth shall make you as free. Hatag ni nato mga higala og kagawasan. Okay, salamat ta sa to ang viewers karon o nga inyong ubos nga lagad, inyong lingkod magpadayon sa ato ang ikaduhang video about sa gitawag bibliology. Kay daghang kaayong mga nagdaladala karon sa Biblia, nagbasa-basa sa Biblia, pero igura silang nahisayod nga Bible, pero dili sila kahatag o emphasize, no? Emphasize kung unsa nang ilang gidaladala, unsay sulod anang gidaladala, unsay hinungdan nganong naumol na siya, no? Baga sa atong study karon, atong gituki ang sulod sa Biblia, no? Muna mga higala, no? Kay pareha pagod aning nagdaladala ka og pistola o armas ba nimo, so ibalo ka nga armas na makapatay mo, buto na, pero wa ka kabalo unsay sulod diha, unsay mga pisa nga naa diha sulod sa mao nga butang, no? So kining atong gisgutan karon ang sulod sa Biblia. Nganong naumol ning Biblia, kinsa may gisugo ani sa Ginoo, unsa magay original aning pagkasulat. So muna ang atong mga hiskutanan ni ining ato ang pagtuon. Kay kasagaran karon ang mga tao nagladala lagi og Biblia, basa-basa og Biblia, pero dili kahatag sila og kompleto nga impo unsa ning Biblia ang iyang gidaladala. So igo lang nasayod nga Biblia ni pulong sa Dios, pero dili kadig og study kung unsa gyud ang lintunganay dugokan nganong naumol na siya. So, okay? So dinhi sa atong pagtuon, bibliology ikan sa Greek word, Hebrew word nga biblos, nga ang ato ang buti pasabot ang biblos is means scroll, no? Linukot mo ni nakita ni Isaiah nga linukot scroll book, no? Di pa ni book sa una, scroll lang ni siya. Itawag siya og biblos. Okay? Ang mga gisugo ani nila pagsulat sa Ginoo, mga prophets o
ang ilang gisulatan ani mga panit sa mga mananap, panit sa kahoy nya papyrus ang ilahang gamit sa pagsulat o nga mauna ang background sa Old Testament. And the New Testament is Greek ang pagkasulat ani from Matthew to Revelation, because during the time sa New Testament ang Greek mao'y pinaka impluensyado sa tibuok kalibutan through Alexander the Great na nakanker niya ang tibuok kalibutan, no? Dahil pipila lang ka mga kingdom nga wala na conquer ni Alexander the Great. And then if you study the background of Alexander the Great, who was a Greece, mga Grecianhon, no? Mga Greek. So mo na nga ang parehas ba sa ato karong panahon, ang Pilipinas under siya sa gitawag og Amerika. Muna nga diri sa Pilipinas, second language na to ang English. Pero diri sa Himog City, we are using the dialect Visayan language, no? So, ang pagkasulat sa New Testament is the Greek, o sa inungdan, because during the time, ang Greece mao'y dominant tibuok kalibutan through Alexander the Great. So muna mga higala nga nung nasulat ang New Testament, Greek. In the Old Testament is Hebrew. Because during the time, ang Hebrew gihapon mao'y pinaka-influence tibuok kalibutan. Okay? So muna mga higala nga to ang study. Muna itong mga study karon. At least naamoy mga output. Kay kitagaan man tamo og input. So naamoy mga output kung maimangutanan ninyo unsa ning Biblia, no? O nga ang original ani is from the Hebrew and the Greek. Okay, so kagahapon atong gibiyaan ang gisgutan sa Old Testament, mga propesiya nga nangatuman. Pagkamatay ni Kristo, doon ay propesiya nga nangatuman, kapin sa 1,000 plus. Pagkatao ni Kristo, doon na po'y mga propesiya nangatuman, o pagkabanhaw niya, doon na po'y propesiyang nangatuman in the Old Testament. So, muna nga ang Bible, gitawag siya og Old Testament, Book of Preparation, and then New Testament is the Book of Manifestation. Okay? So, muna ang ato ang na-come up nga study kagahapon, mga higala. No? Nining tagna karon ato po itong isyutan nga ang mga prediction, ang mga prophesied sa mga prophets kaniya to nakapunting diretso ni Kristo. Sa diha nga si Kristo nahagbong, sa diha nga si Adan og si Eva, nahagbong siya sa pagpakasala, ang gibuhat sa Ginoo ni Elohim, ni Adonai o Yahweh. He was planning the way of salvation. He was planning the redemption through the only begotten Son, Jesus Christ. No? Muna nga, ang Genesis chapter 3 verse 15, that is the prophesied nga dunay prophecy sa God the Father nga adunay mo luwas sa mga kaliwat ni Adan o ni Eva nga seed of the woman o nga kana mao si Kristo. Gisulti po na ni prophets Isaiah nga seed of the woman yapon, the virgin birth, no? Mabasa na sa Isaiah 7:14 is Isaiah 9:6, o giklaro po na sa Matthew chapter 1 verse 21 to 25. So muna ang atong mga lesson kagahapon nga atong gisgutan mahitungod sa gisgutan sa Old Testament nga gi-reveal din sa New Testament, mga higala. Okay? So, kabalutan niya na o nga kaluoy sa Diyos, aduna tay mga lig-on kaayo nga mga pagtulunan nga gikan diha sa Biblia, based sa ato ang nakuha nga mga info according sa ato ang pagtuon ni mga higala. No? Now, karon nganong daghan man nga mga tao karon nga nangasipyat? Because of lack of knowledge. Because
They was already lack of wisdom. Is not focuses the biblical doctrine, biblical teaching. He was already using the Bible, but the doctrine is not found in the Bible. So that is the rampant in our time. Piti karampa na mga higala sa atong panahon. And that's the reason that we can that we are studying about Christology or bibliology to find out the truth, to find out what the message, what the Bible says. No, muna mga higala. Now, karon atong isgutan karon ang Bible adunay 39 ka libro sa Old Testament ug adunay 27 in the New Testament. O nga walay lain nga gisgutan diri maoray gud si Kristo nga maoy mo redeemed, mo redeem to all the humanity. Okay? So that is the main message of God in the Bible. That is only message of God from Old and New Testament. The redemption through His the only begotten Son of God, Jesus Christ. Alright? So dito sa Karaang Testamento, nag-ihaw ang Ginoo mananap, karnero, niya silang Abel, nag-ihaw karnero, si Abraham, nag-ihaw karnero, hangtod na ni Noah, Isaac, mga patriarka kaniadto, he was offered to the Lord through animals. Nga that is looking forward nga buhaton ni Jesus dito sa cross, because Christ is the last offering for the sins of the whole world. No. So that is doctrines from the Bible, mga higala. Muna nga kaluoy sa Dios kining ato ang pagtuon, moingon ta nga sakto ni, moingon ta nga kini maoy tinuod, no? Kay wala tay lain nga gitan-aw dinhi mao ang sulod sa Biblia, ang giingon sa Biblia. No, dinhi atong pag-iskutan karon ang Bible nahiwa-hiwa ni siya sa 7 ka panahon. And we discuss this second video is about dispensation. Because dispensation is very essential to understand to every person, especially for our audience in our Facebook or our YouTube account. And then because we know that only thing that we are able to apply rightly, dividing the word of truth, if you understand what is the proper study in the Bible. Because a lot of the preachers today was misstudy, misdoctrine, no? Na mislead. Nagbasa o Bible pero wa kasabot sa ilang gibasa, di kabalo mo apply. Wa kabalo kung asa siya magsugod o asa siya mahuman. Mo na problema karon sa daghang mga preacher. Now, dinhi atong isgutan the 7 dispensation of time. Remember, there are 7 clearly defined a period of history from Adam to the end of time, and these are known as a 7 dispensation. Now, what is the meaning of dispensation? A dispensation may be defined an age or period of time. Remember, kung mag-isko dito o dispensation, ang buti pasabot is kapanahonan. In which God worked with and through a particular person or people for a blessing of mankind. Ada kapanahonan di ay ang Dios managlahi sa administrasyon. Munang dunay daghang mga grupo karon, mga simbahan or gitawag tanag mga relihiyon nga gimugna sa tao, naa sa Biblia ang ilahang mga bersikulo, pero dili na applicable sa panahon sa atong gitawag nato mga higala o dispensation of
a grace dispensation of church age. Wala man sila ipagtuon ni ini, no? Now, ingon din ang Bible mga ila, ingon siya, in the Old Testament, such period of time are frequently described as generation. So, kining dispensation in all time, gidiscuss kini sa Psalm 100 verse 5, and the generations. Kaliwatan. In the time are frequently described generation, and in the New Testament was called age or world. Kapanahunan, katuigan. Hebrews 9 verse numbers 26 and Galatians chapter 1 verse 4. It's very clear that verses was talking about the age or the world. So, ang dispensation, mo na rin na, ang Biblia, sa kabaga sa itong Biblia, divide kini sa 7 ka mga division. Munang ingon ang Bible sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman not needed not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Doon daghang mga tao karon nga di kabalo mo divided. So ang divided, it means bahin-bahinon ang Biblia sa pag-study, no? Bisan sa pagbasa, bisan sa amo na ang gitawag hermeneutics o Bible interpretation. Daghang mga preacher karon igo lang mo basa, okay na. Dili sila kabalo mo interpret willfully, truthfully diya sa Bible, because without knowledge about the hermeneutics o Bible interpretation, sumpayan ang hallelujah kung bakante ng utok. So muna ang dako kayong lapsis o kulang sa mga preachers nining atong ulahing mga panahon. Now, diri sa atong study, sa atong bibliology, we will learn how to study the Bible willfully, truthfully, and sincerely. Hindi atuwa din ni ingon nga istorya lang. Kining atong pagtuon din dili ni ingon mga higala nga sayaw-sayaw lang. Di ba? Kung dili tininood ni, kaya sa Bible, wa gani ng sayaw. Anong naman ay sayaw karon nga ang church age, panahon ni Kristo, wa may sayaw diya. Pero nganong gi-apply ron sa daghang mga religious organization ang sayaw. Naama ba na mabasa sa Bible? But in the book of Psalm, that is the under of the law. Unya karon na nasa under of the grace, pero ang under of the grace ginagkuha dito sa under of the law. Muna ang gitawag nato og lapsis. Mabasa tuod pero dili ang ngayon i-apply sa dispensation of grace sa church age, mga higala. So mo ni ang dagko kaayong lapsis o kulang sa mga religious leader ning panahon na, because we don't know what is that systematic theology. Okay? So, muna atong isigutan karon pag aware nato nga daghang kayong nangasipyat ron munang pagtuon nato karon diri sa Bible, tanaw mo sa akong YouTube channel, abi ninyo makita ginato ang dagko kaayo mga kasipyatan. Basta kabalo lang ta sa gitawag og dispensational study or bibliology, systematic theology, no? Now dinhi ato makita dinhi, we must recognize that God administration of the human race have abided over its 6,000 years ago. The history, and they have abided with a difference and dispensation. So ang una nga i-mention sa Bible, the age of innocent. Unsa man ning kapanahonan sa inosente, pastor? Nagsugod kini didto ni sa garden sa Eden. Adam and Eve in the garden of Eden. So unsa to nga kapanahonan? That is age of innocent. Panahon sa pagka-inosente. Nga sila gibutang dito sa garden sa Eden. Well provided, unbroken relationship to God. Daily God expect to them, fellowship them also, but kini nga kapanahon is gitawag ni og innocent. Inosente. No?
And the next is age of conscience. Age of conscience from the Eden to the Noah floods. From the Eden to the Noah floods. Katong gipalayas na si Adan o si Eva sa Eden, ug ngadto sa panahon sa luno. And that is the coverage, what we call age of conscience. So managlahi ni mga higala ang dealing sa Ginoo sa kanang age of innocent. Dili sila mukhaon atong kahoy nga gidili nga pipakaon nila. And then there is a age of conscience. Gisugo sila sa Ginoo nga mag-offering ug mananap. And that is the beginning of another dispensation, what we call age of conscience. Unya, ang gidiman sa Ginoo sa age of conscience is to offering with animals, with the substitute, with the, what we call, with the blood of animals. Lahi na po na no? And then age of human government, from the plants to the Tower of Babel. Kini nga kapanahonan nag-exist na ang offering of the animals. Si Abraham, si Noah, uban pa dinhi nga mga tao nga makita na to, nag-offer silang mga mananap. And that is ang age of conscience, that is the beginning of offering of animals. Until the time of the law, until the such time that what we call that the law, kining conscience, human government, kining promise, kining law, tanan nga mga tao diya nga under of the law, under of conscience, under of human government, under of promise, under of the law, mga tao ni nga nag-offer silang mga mananap. Nga mga tao diya, more or less nga nag-offer, mga tao sila nga gikahimutan sa Diyos. No? From the plants to the Tower of Babel. Makita na ito na from Genesis chapter 6 down to Genesis chapter 11. And then age of promise. If you look at in Genesis chapter 12, muni ang promise sa Diyos nganto ni Abraham. And Abraham was offered to the Lord of the bloods of animal or the animals. No? Age of promise or covenant from Abraham to the Exodus. Kung sa kabiris niya ini, chapter 12 down to Exodus. In the time of Moses, that is the time of promise. And then the age of the law, from Exodus to Christ. Munang ang Son, that is the under of the law. Munang sa under of the law, doon na yung daghang kaayong gisugo diya, mag-offer silang mananap, magsayaw sila dito sa temple. And that is the nature, that is God's command, specifically for the Christian, for the people in Israel. Because Israel is a literal, nandun ay nasod sa Israel. Sila sa una ang tagad sa Diyos. In outside of Israel, itawag na o mga Gentiles. And Israel was testifying that Messiah, what we call that Jehovah, Elohim o Adonai, the gods of Israel. Muna ang atong makita diya, dagang kay milagro nga nahitabo diya. No? So, age of, itawag Church of Age, from Christ in Galilee until the rapture. And that is the very familiar history in the New Testament that Christ called to the 12 apostles, and being the disciples, sila ang tunulan sa maayong balita. Sila ang komisyon nga gibutagaag sugo nga musulat sa New Testament padulong sa Revelation. And that is the written of the apostle. No? Dili man ta pwede usa may status na to karon. We are not apostle. We are only believers. The letters from the apostle. Nakailan ang Kristo pinaagi sa mga sulat sa mga apostol. Doon nilagang mga tao karon magkabalog sa sila status karon nila sa ilahang
Sa ilahang gitawag og position karon, na uban magpaka-apostol, na uban magpaka-prophets nga in all time sa panahon na sa karaang testamento, but in our time wala na, no, because of lack of study. And then last is the kingdom age, the kingdom of age, from the second coming of Jesus Christ to the new heaven and new earth. No? Kay ang rapture mahitabo ni may gihulat na to karon, that is the end of the church age. Niata karon sa church age, and then ang katapusan niini is ang rapture. And during the rapture, after the rapture, that is starting the kingdom age. Nga si Jesus Christ balik diri sa kalibutan, literally, na mahimong hari sa Israel. Iyang tukuron pagbalik ang iyang kingdom diya sa Israel. And that is the very familiar prediction in the old time through the prophets. Through all the prophets of God was predicted the kingdom of Jesus Christ. Christ reigned during his time, during the time. Ay uban nga mga tao nga mingon sila nga Jesus reigned. So, di pa man panahon ron na si Christ mo hari. Ang paghari ni Kristo karon na sa kasing-kasing sa mga tao, pero wala sa kingdom of Israel. That is the coming. That is the what we call, that is ongoing. Coming soon pa na ang paghari ni Christ literally as a King of Lord of Lord in the nation of Israel. Mahitabo ka na human sa rapture, human sa gitawag og end of the church age. Mga higala mo nang kita ron na hibalutan yata sa church age nga ang church gitagaan sa Dios og dako kaayong tahas, pagwali sa pulong sa Dios, pag-evangelize, pagbautismo o pag-disciples, preparatory for the kingdom of Jesus Christ, for coming of Jesus Christ. And that is the big task of Christ, of His church. So I believe nga ang church nga gitahasan ni Christ niini mao ang church nga iyang gitukod, because Christ was said, Peter, upon this rock I will build my church. Unsa man ang ngalan sa church nga gitukod niya, adi lang ta magsigig yaw-yaw diha, di na nato kadudahan nga mao ang Baptist. Si Kristo mismo, ang iyang identity, he was a Baptist preacher. He was a Baptist what we call a builder. No? Muna mga higala, muna ingon ta nga daghang nga sipyat. Wata nag-ingon nga ang Baptist makaluwas, but I believe the church was established by Christ is Baptist. Kay wala ing record sa Bible nga nag-baptize ni Jesus Christ gawas diragyo di John the Baptist. And that's the reason that we are proud being a Baptist Christians, because we have authority to preach the gospel, to baptize also, and to decide, give them training to all our believers. The member of the church was predicted of Jesus Christ na iyang pakaslan. No? Muna nga kabalutan ni ining nga mao nga mga kapanahonan, mga higala. No? Muna makusganon dyan kung mubarog ko. According sa scripture, nga ang Baptist, maog yun, ang identity sa mga apostol. Because if you look at in the verse in New Testament, 15 times, 15 times or repeated mentioning in the New Testament about the Baptist. 15 ka panahon nang ibalik-balik ang pulong Baptist. O ang tanan nga nagsulat sa New Testament, puro bautismado ni John the Baptist. Matthew was a Baptist. Before siya nahimong Matthew, he was Levi. No? Ang iyang ngalan mao si Levi. Katawa ko atong na nagwali dito sa Butuan nga si Levi kuno mao kuno ang linya kuno siya sa kang Levi nga tribo, tribe. Mo kuno itikolekta ko sipyat kadoy. Literally nga siya nagtrabaho sa BIR, because during the time of Levi, the
what we call the Israel was under the government of Rome. Naghatag sila og taxes sa gobyerno niya, under sa gobyerno sa Roma. O si Levi, tax collector siya. Muna yung ngalan niya before siya nahimong disciple ni Jesus. Pagka-disciple ni Jesus, gitawag siya sa opisina. Ang iyang ngalan is Matthew. Si Peter, Simon. Pagka himo siyang disciple ni Christ, gitagaan siya name ni Jesus Christ as apostle. Tawag siya og Peter. Nga ang word na Peter gikan sa Greek na Petros. Nabot ipasabot sa Petros, small stone. No, muna mga higala nga to ang nakita di mo nang daghang kaayo nagtudlo si Piat. Nang ilang pang akusasyon ni Matthew nga si Matthew kuno linya kuno sa tribo ni Levi, perting dako ang sayo mga higala. Oh, munang daghang kaayo lagi tag mga sipyat pa munang daghan ta og makatunan, daghan na itong makitang sipyat nga mga magwawali. So ato makita pilagan nito ang Biblia nga 66 ka mga books gibahin kini sa 7 ka mga kapanahonan. Una is Age of Innocence. Ikaduha, Age of Conscience. Ikatulo, Age of the Human Government. Age of Covenant. Age of Promise or Covenant. Ikalima is Age of Law. Ikaunom, Age of the Church Age or the Church Era. Ni ata karon sa ikaunom. Ikapito is Kingdom Age. That is after the rapture, kining Kingdom of Age will proceed. Human sa rapture, ang Kingdom Age will proceed. Human sa rapture. Manangan niya ta karon trabaho ta karon sa bulaton sa Ginoo, waiting for the rapture, and we are all ready to preach the gospel in every creature. And then all the people believing the gospel, we must doing our job, our duty to baptizing them. And after that, we must teach them all the doctrines of Jesus Christ. Atong tudloan sa that is the discipleship. And that is our duty. That is our kanang responsibility nga mubuhat ni ini mga butanga. So ako din gisugdan ang emphasize na to sa gitawag na to og systematic theology or Biblios study. Okay, so sunod na to nga video at tangi ang ato ang pag-discuss sa gitawag og unsa kaning Age of Conscience, no? Ang Age of Innocence. I-discuss ta ni unsa nahitabo dinhi. That is only for introduction in our study. At tangi ko ugma sumala sa ato ang nabatasan na maghimo tag vlog for the purpose is to spread the right information in our viewers and subscriber in our YouTube channel. God bless you. To God be the glory. Bye-bye. Ug maayong adlaw.